Yes, alam nyo naman ho mga kababayan, ano, na kapag ka ganito yung mga naibabalita o na ipapakita sa news, ayaw ho ng mga DDS yung mga ganito mga bossing. Bakit to? Di ba magkakalabasan ng salin at ang sigaw po ng mga DDS, mga boss chief sir, ay dapat walang ligtas dyan si Bongbong Marcos, ay dapat lahatin yan. Hindi pwede yung pili lang, hindi pwede na si Sara Duterte lang, di ba? Ferdinand Baigen, ganun yung Maxip, di ba? Delia Rosario, ganun yung sinasabi ng mga DDS. Kaso mga bossing, ang Pangulo natin handang-handa, ready at hindi uurungan yaang pagbubukas ng salin. Aray ko po, mahihinto na naman sila. Sasabihin na naman nila, naku, yung salin na yan, ilalahat kaya ni Bongbong Marcos yan, etc. Ganun na naman po ang sasabihin ng mga DDS. Kasi ang sinasabi nila, nung sabi ni Ombudsman, sisilipin, bubuklatin. Sumagot naman si BP Sara, Inday Sara Duterte, no? Huwag mo nang buklatin, ilagay mo na sa harapan mo. Tingin ko naman, madam, nasa harap na talaga. Pero yung sigaw ng mga DDS o mga ka-DDS ninyo is, dapat daw pati presidente at yung mga iba dapat sama sa salin. O ayan ang balita. PBBM, Pangulong Bongbong Marcos, ready, no? Ready to publicize on salin. Chi, shout out sa iyo. Mabel Quincho, shout out sa inyo. Handang maglabas ng kanyang statement of asset, liabilities, and net worth. Salin si Presidente Bongbong Marcos. O paano yan? Wala na naman kayong masasabi. Hindi nyo na naman masasabi na, naku, pili lang yan. Naku, si Sara pinupolitika lang, kaya yan. Naku, mga Duterte lang ang target niyang mga yan, kaya ganyan. So, paano yun? No, ito ang Pangulo. Baka sabihin niya ng Pangulo, o sige na, ako na mauuna dyan. No, dahil ako ang presidente, bilang presidente, ako na ang unang maglalabas ng salin. Dahil po ang Pangulo, mga bossing, kung nakikita naman po natin, wala pong takot, walang hinto, at hindi aatrasan na sugpuin ang korupsyon sa Pilipinas. O yung mga nag-aabang doon sa topic na Pebbles. Susunod ho mga kababayan. Dito muna tayo sa mga makakapagpainit ng ulo sa mga DDS. Kasunod ito ng pagtanggal ng restriksyon sa pag-access ng publiko sa salin ng opisyal ng gobyerno. At mga opisyal ng gobyerno, alam niyo kung sino ang nagtanggal, mga boss chief sir, nung salin na yan? Wala hong iba kundi ang dating Pangulong Duterte, nung ang ombudsman niya pa ay si Martires. O diba? Hindi mo nga mawari kung bakit nila ginawa yun eh. Samantalang sinasabi nila para sa bayan, para sa mamamayang Pilipino. Tapos tago ang salin ng mga opisyal ng gobyerno. Anak ng Tocqueville, saan yung sinisigaw nilang transparency doon? Parang hindi naman totoo. Parang niloloko nila yung mamamayang Pilipino. Di ho ba? Transparency kay Bongbong Marcos. Yung pala, nung kapanahunan nila, sila mismo. Sila mismo yung nagtatago ng salin. Ayaw nilang makita yung salin ng mga nagtatrabaho o yung mga halal ng mamamayang Pilipino o yung mga opisyal ng gobyerno. Di po ba? Hihikayatin din ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang gabinete na ilabas ang kanilang mga salin. It will be as available to whoever would like to. Kung hingiin sa akin ng ICI, di syempre ibibigay ko. Biruin nyo, presidente pa yan ha. Rektahan, ibibigay ha. Naku, speaking of ICI, kasama sa topic natin, yung mga diskaya, hindi na daw po makikipag-cooperate sa ICI. Ha? At iginigiit ni Greco Bellica, yung kay Marcolets na lang daw po ang sundan o ang ituloy ng Senado. Di ba, Ma'am Neng Gigi? It will be
as available to whoever would like to. Kung hingiin sa akin ng ICI, di syempre ibibigay ko. Kung hingin sa akin ng ombudsman, ibibigay namin. Pagtitiyak ng Pangulo. Pero alam nyo mga kababayan, kung sino ang dapat mauna, sabi PBBM handang isumite ang kanyang salin sa ICI o sa ombudsman man. No? Alam nyo kung sino ang dapat mauna mga boss chief amo sir na bulat-latin yung salin? Sino pa ho ba? Di kundi yung yung nagsarado, yung ombudsman dati si Martires, 'di ba? Sabi nga ni Senator Kiko Pangilinan, dapat ang inuuna dito yung si Martires. Unahin niyang ilabas yung salin ni dating ombudsman Martires mula nung umpo ito bilang Supreme Court Justice hanggang sa pagbaba nito sa pwesto bilang ombudsman nitong 2025. Marami ho kasi sa mga kababayan natin ang nag-iebas, nagsasabi na masyadong naging tahimik itong si Martires noong panahon ni dating Pangulong Duterte pagkasarado noong mga salin. Pagka gawa nila nung hindi na pwedeng tingnan, makita yung mga salin ng mga government official. Tahimik na, baka iniisip ni Kiko Pangilinan, baka masyadong malaki ang itinaas nung kanyang mga ari-arian. Di po ba? Hindi, tama naman Mapapa-question kayo, bakit kaya ginawa nila Martires iyon? Bakit kaya ang dating Pangulong Duterte inutos doon sa tao na iyon? At ito namang ombudsman ginawa niya dali-dali. Baka sakali magkaalaman, bakit tutol ito sa paglabas ng salin? Una mong iisipin din dyan, baka siya sasabit. Kaya sinarado nila, kaya hindi nila ipinakita, kaya ayaw nila, kailangan magpapaalam pa sa opisyal ng gobyerno o kung sino man Poncio Pilato na opisyal ng gobyerno na gustong makita ang salin ng mamamayang Pilipino. Sabi ni Armando Dales, mahiya naman kayong mga taga Davao. Ang labas na yan, sa Marcos yan noon pa. Ano yan, pinagmamalaki nila, libreng sakay ng bus? Naku po, chipipay naman. Senator Kiko Pangilinan. Totoo, ako mas naniniwala ako dyan. No? Mas naniniwala ako kung bakit dapat si Martires ang una. Dapat mauna ang vice-presidente at mga kaalyado. Pero tingin ko ang gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos dyan, mga bossing chief amo sir, tingin ko unahan niya yan No? Feeling ko uunahan niya yan, mga kababayan. Re-recta niya. Ako na una! Para lahat na magsunuran. Pagka hindi sumunod yung iba, pagka hindi ginawa nung iba, alam na, mga bossing. Di ba? Alam na ho, mga kababayan. Speaking of ICI nga,